Hello guys! Luto tayo ng munggo na ginataan. Sekarang na isa kaldero. Patay na kinauna ni ron. Spinach. Mamaya ko na ilagay yung spinach. Ang daming spinach. Kunti lang naman yan pag naluto na. Nagluto na ako ng advance para sa aking iftar. Spicy chicken tender. Ayan. Para siyang nuggets. Iftar food is ready. Pang 22nd iftar. Ramadan fasting. So, fried rice, ginataang munggo, chicken. Hey! Hajima! Away na naman. Sila yung best friend, sila din yung best enemy. Ayan si Kadli, walang pakialam. Tumalikod. Tapos na tayong naglinis. Mga tubig nila pinalitan na, hinugasan na yung mga nila, bowl. Pati litter box. Ay, mga ihi-ihi. Ayan. 3 days kasi akong hindi nakapunta dito. Kaya madumi. Pero ngayon malinis na. Gusto din nila ng nafe-feel din nila pag malinis yung paligid nila. Kasi inaamoy-amoy nila eh. Itong carpet lalaban ko to pag katapos na ng fasting. Kasi kailangan ng to eh. Talagang 100% energy. Second guess me, live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. Itsura ng hindi ko pa tapos ligpitin yung mga important na mga bagay. Tingnan na ako. Hello everyone! Nandito na naman tayo sa bahay. Kararating ko lang. Napapagod ako. Kasi nag-ano ako doon, nag-general cleaning.
Nag-general cleaning ako doon sa ano bahay ng aking mga alaga, tapos sa labas. Kasi nag-ano kami, last Saturday, may ano naman, may shipment na ano, paalis. So nag-load sila nung Saturday. So pag nag-load sila pag Saturday, so expected na talaga yan na sobrang madumi, kaya hindi ako pumunta kahapon. So ngayon pumunta ako kasi mga 3 days na yata ako hindi nakapunta doon. So ayun, malinis na yon. Pero yun sa labas, hindi ko pa nalinisan yung ano. Kasi magsa-summer na, so kailangan malilinisan ko. Kasi pag sobrang mainit na naman, mahirap naman kung ano, may sobrang init. Parang hindi ko kaya, tataas yung BP natin dun. Sakit ng bewang ko. Doon na nga ako maaga kami doon, maaga akong hinatid ni Daddy Abdullah. Kasi si Daddy Abdullah, meron siyang importanteng pinuntahan. So, hinatid lang niya ako doon, tapos iniwanan na niya ako. So, hindi pa ako naligo nung umalis ako. So, doon na lang ako naligo. Pagkatapos ko naglinis, naligo ako doon. May heater naman doon eh. So, doon ako naligo. Tapos, pagkatapos ko naligo, may dumating na si Daddy Abdullah. Kaya, bumalik na kami dito kaagad. At saka, busy kasi ngayong Friday na yung lipat namin. Kaya, medyo pressured tayo. Medyo pressured, na-stress ng konti, at saka, excited at the same time. Pero I'm always praying na inshallah maging okay na pag ganun talaga pag paglilipat. Ang daming iisipin, tapos that day, so darating yung mga yung kumbaga yung lipat center. Yung mga na in charge. So mga 8 o'clock nandito sila, pero yung mga Korean kasi pag sinabing 8 o'clock, so, mga 7:40 nandito na yan. 7:30 to 7:40 nandito na sila kaagad-agad. Pagka 8 niyan, umpisa na sila. Tapos, ang bilis-bilis naman nilang, mabilis silang kumilos. So, dahil itong bahay namin ay hindi kami nagawi doon sa may, yung talagang pwedeng gagamit ng ladder. So, dito kami sa looban. So, hindi pwedeng gamitan ng ladder. So, kaya, ibababa nila yung gamit namin dahan-dahan. Hagdanan yung gagamitin nila. Dito sa hagdanan namin. And nandito kami sa 3rd floor. So, mag-start sila ng 8 o'clock. Sabi nila, estimated time nila, matatapos nila mga 12 or past 12, matatapos nila yan. Kasi kung may ladder, mga 11 tapos na nila yan. Pero wala kasi tayong ladder. So, pero sila, pag walang ladder, magdadagdag yata sila ng mga tauhan. So, bahala na sila dyan kasi ang package na kinuha namin, lahat. So, wala na kaming gagalawin. Actually, meron naman akong mga, yung mga personal na mga gamit lang, yung mga importante, ako ang nagligpit. At saka pagdating doon, ako din ang magliligpit, mag-aayos. So, yung lahat ng mga natira, sila na ang bahala niyan, yung mga plato, lahat-lahat. So, kung saan nila kinuha, doon din nila ibabalik yan. Tapos syempre hindi naman pareho yung bahay, yung design ng bahay dito, at saka sa lilipatan namin. Magtatanong yan sila, saan ito lalagay, ganyan. Magsasabi ka lang. Pero kahit hindi naman tayo ang or hindi naman kami ang mag-aayos sa mga gamit, nakaka-stress pa din kasi di ba maglilipat. So, kumbaga, pero okay lang yan, matatapos siguro, mabibisi kami, mag-aayos ako, Sabado, Linggo, so siguro sa mga, the following day siguro, medyo busy din ako, kasi siyempre mag-arrange, at saka, of course, hindi naman 100% na mailagay nila yung mga gamit, sa gusto kong so dahan-dahan, ko din yan, i-rearrange ko din yan, pero, ngayon kasi medyo matanda na tayo, kung kailan lang tayo medyo ganado, nasa mood, or depende sa health ko. Kaya yun, ang importante mga makalipat na ngayong Friday, inshallah. At saka marami pa lang may mga nag-comment doon sa last kong yung about sa yung sa mga overthink. So thank you sa inyong mga comments. So marami nag-comment doon na daw, meron silang mga ina-add na mas mabuti daw tawag nito. Kumbaga, wag tayong lalapit sa mga negative people, oo. Isa din yan. So, i-avoid natin. Kasi hindi naman natin alam yung lahat ng mga taong nasalamuhan natin, or nakilala natin, or naging kaibigan pa yan, o ano pa yan. So, lahat naman ng tao dito sa mundo, hindi talaga natin ma-please yan. So, kaya hindi mawawala talaga ang negative. Kahit yung sa mga achievements mo, sa mga kung anong narating natin sa buhay. Yung iba dyan masaya, pero yung iba naman hindi. So normal lang talaga yan.
At saka, oo, positive tayo, at saka dasal ng dasal, at saka, of course, kasabay na dyan ang pagsisikap. Kasi di naman pwedeng dasal tayo ng dasal, tapos petics lang tayo, relax. Of course, we have to do our best din para sa atin, pangkabuhayan natin. Totoo naman yan. Maraming nagsasabi na really God will provide talaga. Oo, really God will provide. Pero it doesn't mean na hindi na tayo kikilos. Kumbaga, mag-relax na lang tayo. Kumbaga, sa mga as a parents or mga mom dyan, pag may mga anak na tayo, parang wala na tayong time na, kumbaga, hindi ba mag-diskarte. Diskarte talaga. Kumbaga, mas maraming diskarte, kunti lang yung mga emote-emote, kasi may anak na tayo eh. So, nangangailangan ng about sa health nila, sa hospital, mga vitamins, mga kailangan, mga needs sa school, lahat. Damit, pagkain, time, ganyan. So, as a parents, it's not easy talaga. So, kahit sabihin natin hindi kaya, talagang kakayanin natin. Kasi, syempre may anak na tayo. Okay lang kung tayong mag-isa. Okay lang naman yan kahit mag-isa tayo. Kasi, pwede naman nating diskartihan yung mga sarili natin, di ba? Pero, pag may anak na talaga tayo, naku, gagawin na talaga natin lahat ng makakaya. Basta, importante, hindi lang masama. So, as of me, my opinion, pagka may anak na talaga tayo, kumbaga parang, minsan nga, nawawala na tayo ng time sa sarili natin dahil sa kadidiskarte natin. Pero mas okay din kung both couple ay talagang parihong masipag, parihong matyaga, parihong nagsisikap, workaholic, ganun, yun ang maganda rin. Basta ang importante, o sa Bisaya pa, kanang lihok daw nga, kanang trabaho nga, naidala pag-ampo. So, gyud dili pwede og ampo ra. Di ra madalag ampo ra kay kanang kinahanglan gyud tag mulihok kay napamtaning kalibutan eh. Ingon bitaw nila, di daw madala ang mga kayamanan kung mamatay ta. Ay, that's true. Di na to na madala, pero napamta diri sa kalibutan, lisod po og dili ta maning kamot nga makakaunta. Kay panindigan natin, God really provide lagi. Di man punta bonus lang na, mga bonuses ba kana mga grasya nga ning abot sa ang mga kaugalingon. Nang lang kita maning kamot mo, dyan dapat diri sa kalibutan. Na-remember gani na ako, nga nako giubanan nga Pilipinas sa una diri sa Korea. Nga magpa-extend siya sa iyang visa kay wala na siya husband. Yung anak gani ang immigration officer. Yung pangutana siya nga nag-work ka, wala. Kay gamay pa akong anak. So ang tubag sa immigration officer diri sa Korea, daghan mga single mom. So it's not the reason nga kanang gamay pa ang baby, wala kay work. Kinaamay mga facilities ba na may mga kuan nga magbantay sa mga bata. So dili gid daw siya reason nga nganong dili ka mag-work tungod sa gamay pa imong bata kay daghan mga single mom diri nga bago pang anak, gagmay pang mga anak pero ga-work na kay kailangan jud mag-work kay para mabuhi pud ta. So kung maning kamot ta, magtanay ingon ang Ginoo, lihok tawo kay tabangan. So kung maning kamot ta, daghan pa ta grasya, daghan panalangin ihatag sa tuwa, di ba? So lang. So thank you very much. Nagyaw-yaw na pud imbis gikapoy, nagyaw-yaw ni noon. Salamat sa mga support ninyo. Thank you so much mga loyal friends here, mga new subscribers. Thank you. Shout out sa inyong lahat. All subscribers, thank you. Murag kapoy gigay akong nang ba. Higda sa ako kay sakit akong hawak. Bye everyone. Ay, na pala ngayon? Today is March 24, so pang 23rd day of Ramadan fasting. So, yun lang. God bless. Bye. Bibili ng chocolates pang pasalubong. Pang pasalubong. Chocolate aja, ansas to?
Dito na kami sa bahay. So, mabilisang grocery. Bumili lang si Daddy Abdullah ng mga chocolates. Kasi, pupunta siya ng Dubai at saka sasaglit siya, uwi siya ng Pakistan. Yan. At saka bumili ako ng tuna. Mahilig talaga ako sa tuna. Chocolates. Pasalubong sa mga pamangkin. At saka magdagdag siya ng chocolates doon na lang sa Dubai. Kasi mas malapit ang Dubai kaysa Pakistan. At saka potato. Hindi ko na alam kung magkano ang mga price sa mga yan. Basta yun ang binili namin. Yan. That's all.